inalerto natin lahat ng mga commanders natin, pati pulis, naging alerto. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. AFP inalerto ang kasundaluhan para sa paghahanda na kumalat ang digmaan. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Naghahanda na ngayon ang Armed Forces of the Philippines para sa posibilidad ng spillover ng nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at militanteng grupong Hamas. Ito ay kasunod na rin ng isinagawang pagtatawag ng international jihad ng militanteng grupong Hamas sa iba't ibang bansa sa buong mundo upang manawagang makiisa sa kanilang kilusan. Yan. Binabantayan natin yan ngayon. No? Kasi nagtawag ng international jihad yung Hamas. Kaya nga po yung Hezbollah sumama na. No? And fortunately here in the Philippines, inalerto natin lahat ng mga commanders natin, pati police, no? Naging alerto for possible spillovers nung nangyayari ngayon sa Israel. You were in Marawi. Yes, I was in Marawi City. Last week. That time. During that time. During that day, ma'am. I mean, last week. Yeah, we commemorated the 6th anniversary of the liberation of Marawi. And while I was there, I talked to the commanders. Pati na rin yung mga local executives natin. Nagtanong-tanong ako, may naririnig pa kayo ng mga possible na mga maute, ISIS. Atake na naman ISIS dahil na-embolden sila sa tawag ng Hamas. Wala naman daw, ma'am. Wala. But just the same, we are calling on our brothers and sisters na kapag meron po kayong balak na sumama dun sa jihad, ay wag na po niyong ituloy yung balak ninyo. No? Because our uniformed personnel are on the lookout. We are vigilant for any possible attacks. And sana naman ay spare na natin itong bansa natin because we really need to unite together so that we would progress. Tama na, tapos na po yung mga labanan na yon, yung mga terrorists attacks. In fact, marami na tayong nagawang progreso in this aspect. If you will see, for the past 3 years, 3 taon na po na wala tayong naririnig na mga kidnap for ransom na nangyayari sa Sulu, sa Basilan, Tawi-Tawi, Zamboanga, no? Or elsewhere in Mindanao. Wala na pong ganon. No? And that is one indicator of the success of our campaign against terrorism in the country. So, tapos na yun. Let's move on. In fact, yung mga foreign terrorists, no, na marami po dito sa bansa natin, wala na po tayong foreign terrorists ngayon. Jihad, wala na. ISIS, Yes, wala na po. Border controls na, take over na yung border controls. Yes. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., mahigpit ang kanilang isinagawang pagbabantay hinggil sa mga posibilidad ng spillover ng mas umiigting na digmaan sa Israel. Kaugnay nito ay inalerto na rin niya ang lahat ng mga commander sa iba't ibang panig ng bansa, kasabay ng pagtiyak na nananatiling vigilante ang buong hanay ng AFP katuwang na rin ang Philippine National Police. Samantala, nilinaw naman ni Bronner na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa namang namomonitor ang AFP na anumang paggalaw ng mga teroristang grupo sa ating bansa. Kaugnay nito ay inanunsyo rin niya na wala nang nananatiling foreign terrorists sa ating bansa kasabay ng pagpawi sa pangamba ng ilan sa posibilidad ng pag-usbong ng World War III nang dahil na rin sa kaliwat ka ng mga nangyayaring kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo. Kinumpirma ng militar ng Israel na tinamaan ng kanilang jets ang infrastructure at mortar launchers ng Syrian Army nitong umaga ng Miyerkules, bilang tugon sa inilunsad na rocket attack ng Syria sa Israel. Ayon sa Israel, natukoy ang 2 rocket launches mula sa Syria na bumagsak sa open areas noong gabi ng Martes at ginantihan naman ng Israel ng kanilang artillery fire. Maliban dito, hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalye ang militar at hindi nito inakusahan ng Syrian Army ng pagpapakawala ng 2 rockets.
na nagpatunog sa air raid sirens sa okupadong teritoryo ng Israel na Golan Heights. Wala pa ding komento ang panig ng Syria sa naturang pag-atake. Una rito, nakipagpalitan ng rocket launch ang Israel sa militanteng Hezbollah sa Lebanon at mga militante na nasa Syria, sa nakalipas na araw na sumiklab matapos ang gyera sa pagitan ng Israeli forces laban sa militanteng Hamas sa Gaza matapos ang inilunsad na sorpresang pag-atake sa Holy Land. Nagsama ang mga bansa kabilang ang United States, Canada, Russia at Arab states upang isulong ang ceasefire sa labanan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ito ay gamit ang humanitarian aid na maihatid sa mga sibilyang Palestinian at iba pang mga apektado ng kaguluhan. Sa pinakahuling ulat mula sa mga pangasiwaan, 8 aid truck na may dalang tubig, pagkain at gamot ang naihatid mula sa Egypt. Kaugnay niyan, si US President Joe Biden at Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman ay nag-usap at nagkasundo sa mas malawak na diplomasya upang mapanatili ang katatagan sa buong rehiyon at pigilan ang salungatan na lumawak at mas tumindi pa. Una na rito, ang nakamamatay na sagupaan ay mas tumindi sa pagitan ng Israel at Hamas sa gitna ng sunod-sunod na pagdating ng mga tulong para sa mga residente ng lugar. Inulit ni Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Floss noong Miyerkules 25 ng Oktubre, ang pagtanggi ng kanyang gobyerno sa anumang tigil putukan sa digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas sa gitna ng mga panawagan ng Department of Foreign Affairs para sa pagtigil ng labanan. Tinanggihan ni Cohen ang panawagan ni United Nations Secretary General Antonio Guterres para sa agarang pagtigil ng labanan sa kanyang talumpati sa UN Security Council. Ang pahayag ni Guterres ay nagpa-triggered sa mga diplomat ng Israel, kabilang si Cohen na nagsabing, walang dahilan para dito. Sinabi ni Floss na patuloy na nakikipag-ugnayan ang gobyerno ng Israel sa gobyerno ng Pilipinas, sa pagpapauwi ng mga 14 na Pilipinong pinatay ng Hamas sa sorpresang pag-atake nito noong 7 ng Oktubre. Tinutulungan din ng Israel na mahanap ang 2 nawawalang Pilipino. Idinagdag niya, samantala, ipinagtanggol din ni Floss ang mga aksyon ng Israel laban sa Hamas sa gitna ng mga kritisismo sa inaakalang proporsyonalidad nito. Sinabi niya na ang proporsyonal ay hindi tungkol sa pagtutugma sa bilang ng mga taong pinatay ng Hamas sa Israel. Inilabas naman ng Israel Defense Force ang mga footage ng pag-airstrike nila sa mga posisyon at kampo ng teroristang Hamas. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.